Magandang araw, brothers. Ako pala si Richard Canaria. At ito ang aking first sermon sa 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 11. So bago tayo, ang tema ng aking sermon ngayon ay the biblical understanding of the law. The biblical understanding of the law. So bago tayo magsimula, nais kong simulan sa napakahalaga ng batas. Ang batas ay nagbibigay ng kaayusan, kapayapaan at unity. Ngunit ang imagine mo na kapag walang law, siguradong napakagulo. Meron akong napanood na pelikula, sa pelikulang The Purge. Ay taon-taon daw nagkakaroon ng purging o na isang buong gabi ay walang batas. Dito ay lahat ay maaaring gumawa ng krimen na walang ibibigay na kaukulang parusa. So sa The Purge na pelikula, ito ay nakakatakot ang epekto ng purge na ito dahil marami ang napapahamak, maraming krimen, isang gabi ng karumal-dumal ng mga krimen at kasamaan. Ito yung epekto ng walang batas. So pero sa ating ngayon, sa ating konteksto, maraming hindi lang sa pelikula, may mga lumalabas na mga bagong batas ngayon about sa gender equality, LGBTQ+. So yung gumagawa sila ng mga law, women rights law, so sa feminism. So ginagamit nila yung law para mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan, mga mali na laban, law ng tao na gawa ng tao na laban sa batas ng Diyos o na based in scripture. So yun, ngunit sa ating talata ngayon sa 1 Timoteo, ating makikita ang tamang pagkaunawa o biblical na view sa law. So ano ba ang lugar ng law sa gospel? So maganda na ito ay ating maunawaan. Ito ba ay kontra sa bawat isa o nakakatulong upang lumago pa sa kabanalan ng isang taong tinawag ng Diyos at pinawalang sala at niluluwalhati? So ating basahin ang 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 11. Ito'y 4 na verses lang. Basahin natin. Basahin ko sa ESV. Now we know that the law is good if one uses it lawfully, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, or murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. Tayo mo ng manalangin ng maikli. Panginoon, ako po'y pangunahan mo, gamitin mo, Panginoon, upang hindi lang po for presentation ng aking preaching, kundi magbigay din po ng encouragement sa aking mga kapatid po na kapwa ko lingkod, naway ma-encourage sila na patuloy na magtiwala sa inyong salita, sa gospel, at maunawaan po namin kung ano ba ang law at ma-apply po namin to sa aming buhay for our sanctification at for our patuloy kaming maging katulad ni Kristo, Panginoon. At maraming salamat sa iyo. Ako'y samahan nyo. Ako'y paunahan mo, Panginoon, sa aking paghayag na iyong salita. Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang konteksto po nito ay binuksan ni Pablo ang kanyang letter kay Timothy na sa pagsabi ng kanyang credential, so, na siya ay apostol ni Jesucristo, na ito ay sa utos ng Diyos at ng Panginoong Hesus. So dito ay malinaw na ang sulat na ito ay para sa kanyang batang
prodigy na si Timothy, ang kanyang anak sa pananampalataya. At sa verses 3 to 11 ay nakasaad ang charge ni Pablo kay Timothy. So verse 1 about sa credential, pangalawa yung recipient which is Timothy, ang kanyang son of faith. At sa verses 3 to 11 ay nakasaad yung utos ni Pablo kay Timothy. At sa verses 3 to 4 ay manatili sa Ephesus si Timothy upang pagbawalan ng mga taong nagtuturo ng ibang doktrina o i-devote nila dahil de-devote nila ang kanilang sarili sa myths, na ito daw yung dapat paglabanan ng batang pastor ng si Timothy. Dahil yung mga tao dito ay mga guro ay nakapokus sa myths, sa walang katapusang genealogies na nagdudulot ng kalituhan kaysa pagiging tapat sa pananampalataya at sa maling understanding ng law at ng gospel. At sa verse 5 ay ang punto o aim ng utos na ito ay pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay hindi nakabase sa emosyon ng tao, kundi sa pusong malinis, sa pusong pure heart, na may sabi ni Pablo, pure heart, good conscience at sincere faith. At bumalik si Pablo sa ginagawa ng mga taong nagtuturo ng mali. Sa verses 6 to 7, sabi, they wandered away into vain discussion. At ang mga taong ito ay nangangarap na maging tagapagturo, teachers ng law, ngunit walang alam sa implikasyon ng kautusan. So hindi nila alam kung ano bang lugar ng law sa isang Kristiyano. Kaya sa ating talata sa verses 8 to 11 ay ipaniniwanag ni Pablo kung ano ang kautusan. Ano ang nature nito? Sa verse 8, sabi niya, the law is good if one uses it lawfully. At ang purpose o layunin ng kautusan sa verse 9 to 11. Sa verse 9 na ang law ay hindi daw para sa just, ngunit para sa unjust, sa lawless, sa isang makasalanan, sa hindi matuwid. At sa verses 9 to 11 ay nagbigay si Pablo ng mga halimbawa ng paglabag sa kautusan. At alam natin na ito ay kasalanan. Lahat ng paglabag ay kasalanan sa Diyos. At sa verse 11 ay lininaw ni Pablo na ano mang contrary o laban sa gospel ay paglabag sa kautusan. So ating mensahe ngayong araw ay sa 1 Timothy chapter 1 verse 11 ay si Pablo ay nagbigay ng tatlong katotohanan ng law sa ating justification and sanctification. So Paul gives three truths of the law in our justification and sanctification. So meron akong tatlong headings para sa ngayong araw. Una ay the law is good for us. The law is good for us in verse 8. At pangalawa, the law is for us to understand in verses 9 to 10. At pangatlong heading ay the law and the gospel are God's means for our justification and sanctification. Una ay the law is good for us. Sa verse 8 sabi, now we know that the law is good if one uses it lawfully. So sa verses 3 to 7 ng chapter 1 ay binalaan ni Pablo si Timoteo patungkol sa mga huwad na guro. Gusto nilang maging teacher of the law, ngunit hindi nila ito naunawaan at wala silang kumpiyansa sa kanilang panindigang doktrina patungkol sa layunin ng law sa isang mananampalataya. Sabi nga sa naunang verses sa 1 Timothy chapter 1 pa rin, pero sa verse 6 to 7 sabi, certain persons by swerving from this have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. So wala silang stand, wala silang painindigan kasi nga wala silang confidence. Hindi nila fully naunawaan kung ano ba itong teachings na kanilang pinangahawakan.
Sabi ni Pablo na now we know. Sabi ni Pablo, meaning na meron siyang ibinigay na katuruan o pagkakaunawa kung ano ba talaga ang role ng law sa isang Kristiyano. Hindi isang Hudyo o Hintil. Pinapaalala ni Pablo kay Timothy ang mga itinuro niya sa panahong magkasama sila. Alam ni Timothy na mali ang tinuturo ng mga teachers of the law wannabe ng mga ito at dapat na manindigan ang batang si Timoteo. Nagpatuloy si Pablo na ang law is good, sabi niya. Sabi ni Pablo patungkol sa mga huwad na gurong ito na wala silang understanding kung ano ang law at wala silang confidence of faith sa pininiwalaan nila patungkol sa law. Kasi ibig sabihin ng confide ay faith. Wala silang faith sa kanilang pinangangahawakang pagkaunawa. Pero ang pagkakaunawa nila ni Pablo at ng Bible ay the law is good. Nagpatuloy si Pablo na ang law at ang tamang understanding ng law ayon kay Pablo ay the law is good nga. The law, nag-iisang law, the law of Moses, Ten Commandments, yun. O Tanakh means law. Mayroong iba't ibang law sa Bible, pero ano ba ang tinutukoy ni Pablo na law dito? Na which is alone, the good law. So mayroong law, halakha, a Jewish legal ruling concerning the application of the Torah to various daily aspects of human conduct. Jesus and the New Testament writers lived in a period of intense halakhic discourse of debate. So meron Roman law, merong liberate law, civil law, and justice law. Ngunit ang good law na tinutukoy ni Pablo dito ay ang law of Moses na binigay ng Diyos kay Moses na Tanakh at Torah. It is good sa isang condition. It is good dahil sa isang condition, sabi ni Pablo, if one uses it lawfully. Ibig sabihin ng lawfully, correctly, properly, in accordance to the rules. And yung ibig sabihin ng lawfully, pag tama mo siyang ina-apply, yung tamang implikasyon ng law. The law is good because it is the means not of salvation, mga kapatid. The law is good because it is the means not of salvation but of bringing conviction of sin. The law is to bring conviction of sin. That is using the law lawfully. So yun yung purpose ng law, to convict us of our sin. The teachers of the law were not using it to accomplish this good result. While we do not know exactly how they were using the law unlawfully, hindi sinabi yun. It is very unlikely they were teaching that doing or keeping the law was the way of salvation. So ang law daw, ang pagkakaunawa nila, ang way of salvation, which is wrong. If one uses it lawfully, in verse 8, hence a condition. A condition. Good siya if one uses it lawfully, rightfully, sa tamang paraan. Hence a condition that the law is good if one uses it lawfully. It also means legitimate, mga kapatid. Practically speaking, that we must apply it accordingly. Kumbaga, fit to, naakma. Kumbaga, ang law ay naakma lang sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid na. By lawfully, he means not the, sabi ni Hivert sa kanyang commentary, sabi, by lawfully, he means not that which the law permits, but it must be used according to its original spirit and intention. So ano bang intention ng law? To convict us na tayo ay makasalanan. So para siyang salamin. Na pagtingin mo sa salamin, hindi pogi, hindi gwapo, hindi maganda, kundi isang taong patay sa kasalanan. Ang sabi in Galatians chapter 3 verses 9 to 24. Ito'y paliwanag ni Pablo na ang layunin ng law. Ating basahin. Why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come
to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary. Now, an intermediary implies more than one, but God is one. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness could indeed be by the law. But by the Scripture, imprison everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. So ito daw yung law. Siya ay nagadala sa atin kay Kristo na ito, tao, hindi mo kaya, Chad, makasalanan ka. Tingnan mo yung law, hindi mo kaya to. Tingnan mo yung si Kristo, siya yung nag-perfect na law, siya yung nakasunod ng perpekto sa law. Lumapit ka sa kanya. Yung invitation, yung great exchange, napunta kay Jesus, siya yung naging kasalanan at tayo ay naging matuwid. And yung law, it is our guardian para ihatid tayo sa pananampalataya. Dati daw under sin tayo, ngayon we are under the grace of Christ Jesus. At ang epekto ng tamang pagkaunawa sa law ay sabi ni Pablo sa Romans 3 verse 20, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So ang law ay tinuturuan tayo na kung ano ang kasalanan, kung gaano kabigat to, kung gaano kasama, kung gaano karumi, kung gaano kalaki yung kasam, hindi ka makakalapit sa Diyos dahil nga tayo ay makasalanan. At ang law ang nagtuturo nito sa atin. At sa Romans 4:15, for the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. But mga kapatid, there is law in our hearts. At sa Word of God, nandiyan yung law. At nandiyan ang puot ng Diyos para sa mga nagkasala nga. Sa article ng The Fellowship site.com na the purpose of the law, sabi nila sa kanilang article, sabi sa The Fellowship site, therefore, the law turned previously invisible sin visible by means of the law. The law reveals our sins to us and shows us who we really are. It also shows us God's holy and perfect character. So sa law, nakikita mo na ang dumi mo, makasalanan ka, at pinapakita naman yung kabanalan ng Diyos. So napakalaking tulong ng law sa isang tao na maunawaan niya na kailangan niya ng tagapagligtas, which is Christ. It is good, mga kapatid, because it shows us our depravity. Sabi nga ng mga ibang nabasang verses, kapag nakita, na-realize natin tayo ay sinners, depraved o sakdal sa kasalanan, at nalaman natin na mayroon itong kabayaran at mayroong Diyos na banal na naganais ng hustisya, ito ay mabuti dahil ang mga nakakaalam na nagkasala sila sa Diyos at mayroon pagnanais na talikuran ito, ay mabuti nga ang dulot ng law. Mayroon siyang tamang pagkaunawa sa law na hindi gaya sa konteksto ni Pablo sa ating talata na wala silang right understanding of the law. Alang-alam nila ay mapawalang sala sila sa pagsunod dito. Ngunit hindi. Ito lamang ay pagmamalaki sa Diyos, kayabangan. Ang pagsunod sa utusan labas sa pananampalataya ay kasalanan. Sa halimbawa ni Pablo kay Abraham sa Roma chapter 4 ay si Abraham ay naging matuwid, walang sala sa harapan ng Diyos nang siya ay manampalataya. Siya ay itinuring, ibinilang na matuwid, walang sala dahil sa pananampalataya sa Diyos, sa pangako ng Diyos at sa Diyos mismo. Wala nang napakabuti sa isang tao na malaman niya, maunawaan niya na siya ay makasalanan. Ito ang katotohanan.
Ito ang realidad na dapat malaman ng tao. Ito ang dilema natin, na mayroong isang banal na Diyos at sakdal ang tao sa kasalanan. Salamat sa Diyos na sa pamamagitan ng kanyang law na nakasulat sa ating puso at sa kanyang salita, tayo ay pinapalapit kay Kristo. At it is to use rightfully, it's for not hindi para maging legalist, but the law helps us to come to Jesus Christ. Ang unrightful ay ang pagiging legalistic, ang maling view sa law. Hindi tayo magiging matuwid sa pagsunod dito ng perpekto. Mali ang pagkakaunawa natin pag ganito ang view natin mo sa law. Ulitin ko ulit na ang purpose ng law ay ipakita sa iyo ang sakdal ka sa kasalanan. Ang law ay pinapalapit ka sa nakasunod nito. Sa nakasunod ng perpekto. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So ito'y larawan ng tao nagpa-check up sa doktor na sa pamamagitan ng laboratory, x-ray, or mga batayan ng kanyang mga check-up results ay lumabas. CT scan, nalaman niya na may mali sa kanya. May sakit siya. Na mayroon siyang karamdaman. Sa pamamagitan nito ay nalaman niya kailangan niyang magpagamot. So ito para yung law. Nagka-picture ng law na para kang chine-check up at nalaman yung mali mo na ang sakit mo ay kasalanan. Bilang ating aplikasyon, ang law ay done. Ang law ay tapos na. Ito ay ginawa tinapos na ng Panginoong Hesus. Ito ay perpekto niyang sunod. Perpekto niya na pamuhay. Ang law ay done. Ito ay ginawa na ng Panginoong Hesus. Ito ay tinapos na ng Panginoong Hesus. Ginawa niya na. Linawin natin na porket tinapos ng Panginoong Hesus ay hindi na tayo susunod sa law. Na wala ng aplikasyon sa ating pananampalatang. Mali Panginoon, mali mga kapatid. Ang law ay mayroong pang implikasyon sa ating mananampalataya ngayon. Ang layunin nito ay pabanalin tayo at luluwalhatiin siya sa ating pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang gospel ay do. Ito ay ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya do ay dahil ito ang ipinamuhay ng Panginoong Hesus, ang kanyang buhay at kamatayan. Ang law at gospel ay parehas na ginamit ng Panginoon para sa iligtas tayo at maluwalhati siya. Ngunit ang gospel ang pinakakapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya hindi ito kinakaya ng Apostol Pablo. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng gospel. Bilang preacher nito, gamitin mo ang law upang palapitin sila kay Kristo sa gospel. The law helps us to see our need for Christ. At pangalawa, the law is for us to understand. So mahalaga na ating maunawaan ito, maging biblical ang ating pagkaunawa dito. So sa verses 9 to 10, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless, disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexual immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine. So habang binabasa natin yung mga transgressions na yun, yung mga sins na yan, ay talagang halos sa Ten Commandments ay nalabag niyan. Yung unholy, sumasamba sa iba Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan, strike their fathers and mothers, na yung dalangin mo yung mga magulang. So, nalabag na yon. At ayun yung purpose ng law, na ang mga kamalian na yan ay maging sin, maging transgressions. At nakita ang errors ng mga assuming teachers sa context nila Paul, at malaking problema ito sa simbahan. Hindi lang hanggang sa atin ngayon, ito'y hindi maaring. Ito'y problema, ito'y nakakatakot na problema. Ito ay isang cancer na lumalaganap sa unang simbahan sa Efeso. Ang mga gurong mali ang pagkaunawa sa kautusan
Naniniwala sila ang justification ay precedes from works sa pagsunod sa kautusan. Ngunit ang sinisigaw ng Biblia ay it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. The law is just helping us na wala kang kakayanang lumalati ng Diyos apart from faith. Without faith, you cannot please God. Napakahalaga na malaman ng simbahan ito. At sa sulat ni Pablo at pinaalalahanan niya si Timothy kung ano ang biblikal na pagkaunawa sa law. At ito ay ituro, itama ang mga nag-hold sa mali. Ang maling pagkaunawa sa law ay nagdudulot ng kasalanan, nagdudulot ng kamatayan. Mahuhulog tayo sa legalism. Hindi na ito biyaya, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa Roma chapter 3 na ito ay walang saysay. Mga pawalang saysay ang biyaya. Ito ay pagmamalaki sa Diyos. Hindi na ito biyaya kasi may effort na. Ang biyaya ay ito ay binibigay sa mga undeserving, sa mga hindi gumagawa, sabi ni Pablo sa Roma chapter 3, kundi sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya lamang. Ang law ay tinutulak tayo na humingi, mamalimos sa Diyos ng biyaya, na magtiwala sa gospel. Ang unang biblical na view ay the law is not laid down for the just, and the law is good. So, the law is not laid down for the just. Ano ba ang just? Ito ay matuwid, walang sala. Kaya para saan ang law? Kung sa just, diba? Para saan pa yung batas? Kung just na siya, perfecto na siya, matuwid na siya, ano pagtatama sa kanya? So wala rin saysay. Tandaan natin na ang isang just ay walang sala.